Ako si Master Sergeant Antonio Albarina, 689546, Philippine Army, class 58-84. Doon ako nag-experience ko ng unang encounter sa Portaybi. Hantod nga naabot ko ng klase-klaseng encounter doon, different encounter. Hanggang niya, unang encounter ko nga, nawan din ang kami diretsyo ng kabatch ko, ng trainee po. Pero tuloy-tuloy yan. After that, na-encounter pa rin ako ng mga iba-ibang at doon ko na ng experience ko na enkwentro kami ng alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Doon ko nakita yung ang puno pala ng nyog nga sagbutan, pero nung natapos na medyo nalinisan ko sa kaya ikot-ikot ba dahil sa raming kalaban ba na alam mo naman ng batalyon, yun ang pinaka-experience ko nga matagal na sa enkwentro. Saan yun, Master? Sa Hulo mismo sa Anong taon yun? 1978 ay 79 no. So, 17. ang mga kalaban nyo noon ay Mga imin pa ang kalaban namin. Imin. Ikaw noon ay trainee ka pala. Kuwan pa ako, second class trainee. So, Yan ang pwede mo ko. maikwento ba kung paano yung nangyari? Paano nagsimula? Ang kuwan ko. Yung encounter na yun? Nung encounter kami una yun, pagka kuwan ko, report ako sa Alpha Company, Portaybi. Tapos yun na umpisa ng operation namin. Doon kami nagdak sa Silangkan, Barangay Silangkan. Nung nagkuhan kami kinabukasan, nag-move kami doon sa Indanan, area ng Indanan. Doon kami na enkwentro ng from 8 to 3 ng hapon. Paano kayo na-enkwentro? Paano nagsimula? Kayo yung naunahan o kayo yung Ang unahan kami ng enkwentro kasi inabangan kami, alam nila nga doon kami dadan ba kasi mga area Manila yon, lugar nila, naunahan kami nila. Pero awa ng Diyos, medyo okay man ang fight, na kuha ko man ng doon hanggang alas 3 na. Doon na kami doon na huminto ang enkwentro. Tapos continue na naman ang operation. Hantod sa umabot kami sa may Barangay Bato-Bato. Doon na naman kami na enkwentro. Enkwentro na naman pero mga more or less 10 minutes lang. Mga 10 minutes. Enkwentro na naman kami doon. Barangay Bato-Bato. Wala mang negative casualties. Wala rin naming recover. Ganun lang ang namin. At mga next na. So, Master, ano yung continue yun sa 8 hours ninyo? Hindi na. Hindi na. Mga next day. Yan doon na kami na encounter ulit ng pero sandali lang, mga 10 minutes lang ang namin. Hanggang na kasi ang namin mga nung araw noon ang operation noon buwanan man, pero ang resupply weekly continue hanggang isang buwan doon na naman. Pangalawa, ano yung mo, Master? Yung sa lahat ng encounters na sinagdaanan mo, sobrang dami na. Yung pinaka hindi mo makalimutan talaga. ang hindi ko makalimutan yung test mission na ng namin ng Ranger, SR class. ng SR class 58 namin, the City 4. Test mission namin na-encircle kami, na-encircle, hindi naman encircle, pero at least hindi kami makalabas talaga. Kami makakuha dahil sa dami na kalaban ba, nakukuha kami. Hanggang nagdepensa kami para at least makakuha lang yung namin. Nag-reinforce ang Tinaybi, reinforce sa amin. Pwede mong ikwento sa umpisa, Master, na dinala kayo galing sa school, nag-operate kayo sa ganito. Ay. So, during my test mission. During test mission, alam mo naman pa test mission na biscuit man ang permanenteng natin. Yun ang target namin doon yung sa
kuan Maimbong Sulu, yung doon sa area ng Talipaw, Barangay Talipaw. Doon kami nagkuan kasi ang target namin ang Talipaw. Ang pag-akyat namin, doon kami na kuan. Nung nandun na kami sa position ng area ng Talipaw, nang may nakita ng kasama namin na yung mga ka-classmate din, mga ka-schoolmate, na may nag-higib ba ng kuan ba? Kasi doon man kami ng pwesto ng may tubigan ba? Water Na point. water point. O, nung binanatan nila, hindi nila kuan, pero hindi nila na-recover yung baril. Doon na nag-umpisa yung Gera. gera na, pukpukan na. Di, siyempre sa yung Talipaw, puro man yung mga kuan, yung mga batuhan. Kaya hindi kami maka-advance ng mas dahil matataas yung barricade nila eh. Maka-advance, di, hanggang doon na kami sa limit lang namin ng area namin, doon na kami, pwesto. Ay, hindi rin sila umaalis, hindi rin sila nagwi-withdraw. So marami palang kalaban. Oo, maraming kalaban. May namamatayan din sila pero kami awan ng Diyos. Nawandidan kami pero hindi, kuwan lang ba? Slight lang ba? Yung AI namin, may AI kasing kasama namin eh. Tapos yun, nung hapon na, request na kami ng kuwan na yung reinforce. Yung 10IB, hindi man rin makapasok dahil yung mga batuhan yung APC. Kaya yun, nagdepensa kami dahil hapon na. Hindi bang kami pwede mag-withdraw. Dahil yung kalaban, nagdepensa na kami kung anong kuwan. Hanggang nakapasok yung 10IB, doon na kinabukasan na kami naka-withdraw. Doon na na-withdraw yung kuwan namin, yung one deed na kuwan. Pero mabutit, hindi kuwan ang tama niya ba? Normal lang ang tama niya. Kaya doon na na-withdraw namin. Tapos, paglipat namin sa kuwan, sa kinabukasan, lipat kami ng standby kami ng one day, katapos another day, lipat kami dun sa ibang lugar, sa area ng Macam, area ng 10IB na. Doon kami, inkwento kami na naman doon. Doon kami namatayan ng isang AI namin. Tinamaan siya. Inkwento kami doon. Mga 20 minutes ang encounter doon. 20 minutes ang laban. Doon kami na isang namatay namin na Paano yun? Paano na-encounter yun? Paano na-umpisa? Yung umpisa noon, pagpasok namin yung lugar na yan, banda ng sa Macam, Kinabukasan na yun. kinabukasan na. Kinabukasan na yung encounter yun. Mayroon man nagkukupra. Di siyempre yan ang tinumbok namin yung nagkukupra dahil yung usok ba ng kupra ba. Ayun, doon na nag-umpisa ng encounter. Nakita man kami kaya pumutok na sila yung medyo yung kalaban na siyempre response din tayo. Hanggang na kuan yung AI namin na parang kuan siyempre sa likod namin siya nagdadaan palagi. Yung kwento man ng harapan. Ayun na kuan siya na doon siya nahagip ng kuan, yung sniping. Tinamaan siya sa dibdib. Yung AI. Yung AI namin na isa. Instructor si kuan Sergeant Binwag. Yun ang tinamaan nun, Igor na kunan. Katapos yun na. Nung kuan di fight na almost mga 20 minutes siya ng fight na kuan namin. Medyo na-demoralize na rin yata ang kalaban dahil kuan man. Under-move kami na naman ng ibang kuan objective na kuan namin target. Doon muna. Nung wala ng kalaban, may patay kayo. Oo, namatayan kami ng isang AI namin. Ayan ang namatay namin na kuan. So after namatay, Winidor namin, sinakay namin sa APC na kasi nag-reinforce man rin na naman ang 10IB. Ang 10IB, sinakay na namin sa APC. Tapos, nung na-receive na ng EPC, move na naman kami. Nag-move na naman kami ng kuwan namin nun. wala na kayong instructor. Wala nang AI. Mayroon palagi sinasabayan kami ng AI. May sama namin AI, sumasama sila sa amin dahil Namatay man yung isang AI. namatay man yung AI pero hindi man lang siyang kuwan. May kasama pa man. May kasama mga isang section din sila. Kaya kami, whole class man kami. Abot kaming 70 na kuwan namin sa isang class. Kaya yun, move na naman kami. Another objective, ng Diyos, wala man negative encounter na. Wala na encounter na kung ano. Hanggang na kung kami na magpahinga kami. At nung lipat na kami, nag-request ng dito na sa Norte. Na Norte na. Class niyo pa rin yun. Class namin. Class pa rin namin. Na kami ng Norte. Dito kami sa Norte pumunta. So, nilipat kayo doon dahil wala nang ikutro. Dito kami sa Norte pumunta. Sinakay kayo.
6 by kami pumunta dyan dito sa Dipulog, sa Norte. Tapos dyan kami na kuan ulit na standby ng kuan dyan sa area ng ano ito, sa Katipunan Barangay, Bayan Katipunan sa Norte. Tapos yun, pagkuhan namin nung kung kami dyan, bumalik kami doon sa Sikayab kami. Balik namin yun. Yung kuhan may kuhan man tip ng kuhan ng PC, mayroon kuhan doon yung ano ito, yung commander ba? Yan dito sa Rizal kuhan, Mampang Rizal ng Miss Ok na yan na yata ito ng Miss Ok. Yun doon na niread namin nila. Captain Amo ay tiniente pa nun si Colonel Amor one. Yung kasama namin doon naka-recover ng kuhan, naka-recover ng Armalite, dalawang Armalite yung na-recover doon. Yun doon siya, doon nakakon kami. Naka-score kayo. Score kami doon ng kuhan. Pero kuhan na kami. Ranger na ako na kami, nag-graduate na kami. Nag-graduate na kami may score na kami doon. Graduate na kami. Yan ang kuhan namin. Tapos, pagkatapos na yun, bumalik na kami ng kuhan, ng Hulo. Hulo kami ulit na kuhan nun. 84 days kami ng kuhan, ng Task Force Cobra. Dito na naman sa banda ng kuhan, ng Usamis, sa Miss Ok na. Kung kami doon, kasama namin ng Task Force ng kuhan, kasi Task Force Cobra under General Lukutan. Na kami doon, dalawang team kami na kuhan doon. Tapos pagka kuhan, nag-request man ng 9IB kasi nandyan sila sa Bagakay. Nag-request sila ng kuhan kay General Lukutan niya, isama daw yung mga ranger, gusto daw nila kasama. Hindi. Sinama kami ng 9IB operation dito rin sa Miss Ok ng Kalamba. Ng Kalamba. Nainkwentro kami dyan. Naka-recover kami ng kuhan ng handheld kuhan radyo at saka yung isang bandoner ng 2-3 tsaka dalawang body count ang kuhan namin dyan. Paano yun nangyari? Na-encounter ang kuhan nun, kabady na namin ang tropa ng 9IB. Kami parang kuhan lang kami nila, di kami sa kanila. 10IB kayo? Hindi, kuhan sa Ranger kami. Pero sa Task Force Cobra kami, DS kami ng Task Force Cobra. Okay. Katapos ang 9IB, nag-request sa amin na isama kami nila ng operation. Kaya yun, sinama kami kasi underman sila ng Task Force Cobra ang 9IB. Kaya yun, kami ng kuhan, banda ng Kalamba. Yun, doon kami na enkwentro kami ng kuhan. Ano yung naopihan nyo? Kuhan, ano to, yung meeting engagement talaga. Habang naglalakad kayo? Naglalakad kami papunta doon sa kuwan. Pag-akit namin ng kuwan, kita man namin yung bahay. Pumutok sila diretso, pumutok. Hindi. Siyempre, normal yung kuwan, drop man na SOP na ang naikwento diretso, ang 9IB. Katapos hindi man kaya ng 9IB. Tapos kami ngayon ang nag-maneuver namin. Ayun, pinasok namin yung bahay doon na kuwan ng bahay. Ayun, doon na kami, hindi na nag-withdraw yung kalaban. Hindi namin, yun, naka-recover kami ng kuhan, yung handheld radyo at saka isang bundle na 2-3. Yan ang kuhan namin doon. At saka may body count pa. Body count, 2. Yun ang kuhan namin doon. Pagkauman ng kuhan na nun, tapos nung kuhan na, bumalik na kami ulit sa batalyon ng 9IB dito sa Usamis, Usamis City, bumalik kami. Kami naman, kasi kuwan man lang kami sa Task Force Cobra, bumalik na kami ulit sa Hulo. Sa Hulo na naman kami. Kasi nandun man ang kuwan naming kumpanya, yung SRT, the Scout Ranger Group, yung training group, nandun man. Bumalik na naman kami doon ulit. Ang kuwan. Tapos yung 96, dito na kami, transfer na dito sa Pagadian area. Yan na ang kuwan namin noon. Tapos nung 86, transfer kami dito. Kami yung tropa namin, pinaghati-hati na, na-assign ng bawat, yung kumpanya namin, pinaghati-hati, assign kami ng bawat brigade kami, napunta kami ng 102 Brigade. 102 Brigade, yan ang kuha namin sa Romarati.
Yan na kuha na kon. Please, na inkwentro na naman kami dito ng test mission ng mga estudyante ng CS kasi may kuha man, estudyante ng CS pada ng tukuran area ng dito sa may Baklay. Inkwentro kami dyan, nakakuha yung kasama ko nakakuha ng isang garan ang na-recover niya. Pero ranger din yun. Class 29 ng ranger. Si Master Salin Badwa. Nakakuha siya ng garan. Yan ang complete ko namin. Ang inkwentro nun. So, ang dami niya palang mga nagiging encounter, Master, no, sa pag-service yun. Sa awa ng Diyos, marami-rami na rin. Wounded, Master. Sharmel lang siya, Sharmel ito. Sa kung paano nandun pag sa Portaybi noon, Sharmel lang 2-3. Yun lang ang naging kung Paano ka na-survive sa mga encounter? medyo sabi nga nila basta may Panginoon, medyo tinutulungan ka rin nila Yan ang, basta hindi ko na maikuan basta pag oras na enkwentro, parang doon lang ang focus ko sa kalaban niya. Kalaban, yan lang ang focus ko nga makasurvive ako. Siyempre kasama na yan sa panalangin Nandiyan yun ang binibigay ko ng kuwan na at least kung may panalangin pala, hindi pala basta-basta ka pakakawalan ng Panginoon. At, maski naging kwentro kami, at least hindi ka pa rin nakukuhan sa Kanya na humihiwalay. Yun ang naging kuwan ko ng karanasan ko sa buhay ko. Dasal lang. Dasal lang ang pinaka-importante talaga sa kuwan. Antun nga, 88, yun na, nag-schooling up ng isip. Doon napunta ng kuwan ng pag-graduate ko, 91, pagbalik ko sa brigade ng pag-graduate ko, 91 Graduate lang. ng isip, ng Special Forces. Graduate pa rin lang. Special Forces class. Class 47, 88. Class 88. Doon ako, na kinuha na kami nung nag-organize ng Ranger at saka SF. Nauna man lumabas yung order ng SF, ng Special Forces, hindi nakapunta doon sa Ranger, doon sa anak sa Ranger. Sabi ko, bakit hindi yun na wala? Sama po kasi kung doon kami na sa HPE, nilalakad namin yung yung order namin para i-rebook ba? Para malipat kami sa Ranger. Si Kompano ng Regiment Commander, si Colonel Javier. Colonel pa nun si Colonel Javier. Siyang organizer na nag-organize na ng Ranger Yang 91. 91, oo. So, maludo pa kami doon, sir. Kunin mo kami. Galing kami, sir, sa Ranger. Gusto namin dito. Dito kami. Sabi man ni Colonel Albert, baka hindi ko sigurado kung makukuha ko kayo dahil nandiyan ka kay Colonel Albis. Nandiyan sa isip pa. Wala. Lahat na nagpapakpan doon, utay na makuha. Utay na kami. Kami ang wala. Bali, 2 team kami sana noon na magpalipat doon sa Ranger. Bakit gusto niyo magbalik? Yun man ang kumbaga sa kwan yun ang nasanayan kasi namin ng mga SOP ba sa Ranger ba? Yan ang nasanayan namin kasi yung isip iba man ang doctrine nila doon kasi kwan man yung parang SOT rin na style nila yung doctrine nila yung dotik man na kwan man lang sila parang siya mo konsepbahan ko nila sa kwan. Kaya gusto ko doon siyempre gusto namin sa Ranger talaga na kasi kasi alam namin ng mga SOP ng firefight kasi alam namin ng yun ang naging namin. Kaya doon ako nung 2003 doon ako nag-retired na ako sa isip na sa isip. So yan yung last unit mo. Yan ang last unit ko na ko. Kaya ang naging ko lang ang running ko, yung service ko, parang bali 24 years lang ang naging kuwang ko. 24 years kasi nagkaroon ako ng medyo confidential na komba, yung importante na komba kasi yung lugar ko, sa bangko na ko, kaya medyo yung father-in-law ko na medyo, sabi niya, wala kong, ako na, yun ang volunteer nila ko para matulungan ko sila. Kaya yun, naging maagak lumabas. Yan. So, at least wala ka namang pinagsisihan din, Master. Wala man, hindi nagsisi na ko. Baski ko lang. Kaya yun ang hindi na ko na nakuha yung Master Sergeant ko dahil ang kiwang ko lang doon na medyo bata-bata pa ba. Yun. Sayang. Dahil sa advance, natapos magsana ng advance noon. Yan, 98, nagtapos advance.
Yun ang pinaka-last kong kuwan na. Sabi ko, okay lang. Basta makatulong ka ako ng kuwan ko. Ang Pamilya sa pamilya sa pamilya. Kaya yun ang naging kuwan ko. Yan lang ang naging di ko makalimutan na kuwan. Hindi ko makalimutan talaga nga enkwentro yun. Ng 8 to 3 nga nalinisan ko talaga yung puno ng nyug nang nandun pa sa IB ko, sa Port IB, sa Scorpion. Bakit mo? Saka ikot-ikot dahil napaikutan man kami ng kalabaw. Pag pumuputok ang kalabaw, maneuver kami sa kabilang dito sa cover. Kabilang side. Kabilang side. Pag pumuputok dito na naman kami sa kabila. Di siyempre, kay ikot-ikot po, hanggang na tapos ng mga alas 3 ng hapon, malinis na talaga yung punuan. Dahil sa kuwan sa uy, malinis na ito ah. So, marami kayo doon. Marami kami, puro ganun ang kuwan kasi puno-puno naman ng kuwan dahil marami isang batalyon batalyon operation man yun nakuha namin. Alam mo nang istelang batalyon, box formation man ng kuwan nila. Hindi. Kasi front kami, di siyempre, pag pumuputok sa harapan, di kikot ka sa kabila para at least pa. Ayan ang pinaka kuwan ko nga hindi ko makalimutan. Yung mag-ikot-ikot sa punuan na yun ay, pero hindi pa kuwan rin dyan, no? Mga private pa kaya no? Parang private na. May nalagas din sa inyo. Yung encounter na yan, wala naman kuwan. Kung kami sa kalaban. Yung matay kaya nag-withdraw sila. Kasi may mortar namin sa gitna eh. Yung mortar man ng kuwan namin. Kasi bawat batalyon noon, mayroon man namin APC at saka mortar. Yung mortar yan man ang kuwan. Yung 60 mortar. Yan man ang nagbibigay ng fire support. Yan ang kuwan sa batalyon. Ano din talaga. Yan ang... Pero sa kalaban yun, anong nangyari? Yung kalaban, may namatay nila pero na-withdraw rin nila ba? Doon na sila nag-withdraw sila. Nag-withdraw nung namatayan na sila. Mga alas 3 na hapon na. Kaya sabi ko, ito. Kaya nila na-withdraw rin nila. Yan ang pinaka-kuwan ko sa buhay ko. Sabi ko, paano kayo nakaligtas yung mga pangyayari ng mga kuwan. Kaya minsan, pag nag-iisa na lang ako, doon ko nakikita yung paano nakalusot yung mga insidente ng encounter yun. Ako nang ganyan. Daming encounter. Encounter. Iba-ibang encounter. Kuwan ko. Minsan nga noon, mayroon namin encounter na may namatay din namin na official din. Kung paano, baby. Matay din. Pero wala, hindi na. Yan ang mga history ba na medyo mga, kuwan ba? Pero sa wakas, medyo naka-retired ako. Doon na ako nasabi. Ay, salamat. Nakakuha din na-survive din. Maski pa paano. Na-survive ko gano'n ng kuwan nun. Ang sakripisyo ng kuwan. Pero kuwan ko. So, sa kuwan na rin kasi, sanay na rin kasi sa iyo. Pero ito, Master, last na lang. Ano yung mensahe mo sa ating mga kabataan na gustong maglingkod sa bayan? Oo. Yung sa akin lang, ang mensahe ko lang talaga sa mga batang kuwan, mas lalo nangangarap maging military. Yan ang kuwan kong kailangan gampanan nila kung papasok man sila o makapasok man, gampanan nila ang tungkulin bilang isang militar para makapaglingkod sila sa bayan at saka wag nilang abusuhin ang kuwan nila sa serbisyo. Kailangan ang honesty ka sa serbisyo mo. Huwag mong gagawin na laruan lang pag nandiyan ka na sa serbisyo. Kailangan mapagkuhan ka sa kuwan mo. Maingat ka at alagaan mo talaga ang kuwan mo. Kasi yon ang pinaka-the best ng kuwan. Kung ikaw ay honest ka sa serbisyo mo, medyo magtatagumpay ka. Madarating mo ang kuwan mo, ang pangarap mo. Mararating mo ang pangarap mo pag inabot ng panahon na kuwan mo. Yun lang ang may bibigay kong mensahe sa mga incoming kung sakali kung sino mo ang papasok na mga bata pa ngayon na kuwan. Yan lang ang kuwan ko.